Doppelganger. Sinasabing mga nilalang na kayang gayahin ng anyo ng tao. Eksaktong muka, kilos, pati boses. Hanggang ngayon hindi ko alam kung yun nga ba ang naranasan ko. Meron kasing isang pangyayari nung kabataan ko na hindi ko pa rin maipaliwanag. Pero bagong lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong kababalagan at misteryo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Ang kwentong ito ay totoong nangyari. Grade 1 ako noon, dekada 90. First day of school. Noong mga panahong yun, ibang-iba ang mundo kumpara ngayon. Wala pang gadgets, mas simple ang buhay, at mas marami ang kwento tungkol sa mga multo, aswang, maligno, at kung ano-ano pang kababalagan. Madalas naming marinig ang mga ganitong usapan tuwing gabi. Ininrol ako ng mga magulang ko sa isang eskwelahang malapit lang sa amin. Tabing kalsada iyon, pero halos walang mga bahay sa paligid. Sa likod ng paaralan ay puro gubat at malawak na palayan. Hindi pa matao ang lugar noon kumpara ngayon. Unang araw ko bilang grade 1 student. May mga kapitbahay at kakilala akong nag-aaral din doon, pero hindi ko sila kaklase. Sa classroom ko wala akong kilala. Kaya nung afternoon recess, bored na bored ako. Wala akong makalaro at makausap. Lumabas ako ng classroom para hanapin ang mga batang taga sa amin. Maya-maya nakita ko sila. Magkakasama, nagtatawanan at nagtatakbuhan papunta sa likod ng school. Tinawag ko sila. "Hoy, saan kayo pupunta? Sama ako." Pero parang hindi nila ako narinig. Kaya hinabol ko sila. Ang eskwelahan namin noon ay walang bakod. Diretso lang ang likod nito sa isang malawak na lupain. Pitak o yung palayan na wala pang tanim, at pagkatapos ay magubat na. Literal na gubat pa talaga noon. Naalala ko nga may kapitbahay kami noon na paghahunt ng hayop sa gubat ang hanap buhay. At minsan nag-uuwi siya ng nahuling unggoy na kasing laki ng bata. Ganon kalaki. So balik tayo sa kwento. Habang hinahabol ko sila, tanaw ko pa ang school sa likuran ko. Nasa bukas na bahagi pa ako ng lupain. Pero ang mga batang hinahabol ko, papalayo na ng papalayo. Nagtataka ako kung bakit sila papunta sa gubat. May paglalaroon ba sila ron? May sikreto ba silang lugar? Habang tumatakbo ako at patuloy silang tinatawag, parang wala talaga silang naririnig. Ni minsan hindi sila lumilingon. Hanggang sa makarating ako sa pitakan. Dahil bata pa ako nung time na yun o hindi ko lang talaga napansin, doon ako dumaan para shortcut kumbaga. Kaya lang napakaputik pala. Kaya nalubog ang mga paa ko hanggang sa na-stuck na talaga ako ron at hindi na ako makaalis. Habang pilit kong hinahatak ang paa ko palabas, lalo lang ako nalulubog. Doon na ako natakot. Umiyak na ako. Kahit gusto kong humingi ng tulong para makaalis, walang ibang tao na nakakarinig sa akin. Hanggang sa dumating ang oras ng uwian, nandun pa rin ako sa putikan. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis. Mabuti na lang yung tita ko na nag-aaral din dun sa school at pinagbili na ng nanay ko sa akin ay nahanap ako. Naisip daw niya na baka nagpunta ako doon nung hindi niya ako mahanap sa school. Pagdating sa bahay, punong-puno pa ng putik ang bago kong sapatos. Hinahanap ko agad ang mga batang taga sa amin na hinahabol ko sa pitakan kanina. Tinawag ko sila at tinanong, "Saan kayo nagpunta kanina? Hinahabol ko kayo, nagpunta kayo sa gubat. Tinatawag ko kayo pero hindi niyo ako pinapansin." Nagkatinginan sila. "Ah, di kami umalis ng school. Nandun lang kami buong hapon." Nagtaka ako at napaisip. "Hindi, nakita ko kayo. Magkakasama kayo, tumatakbo papunta sa likod." Umiling sila. Hindi raw talaga sila pumunta sa gubat. Seryoso ang kanilang mga itsura at mukhang nagsasabi ng totoo. At kung iisipin mo nga naman, anong gagawin nila doon sa gubat?
Pero kung hindi sila yun, sino ang nakita ko? Bakit kamukhang kamukha nila? Pareho rin ang mga boses na naririnig kong nagtatawanan. Hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko ang araw na iyon. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba ng isang bata o may ibang nilalang talagang nag-anyong kakilala ko. Pero isang bagay ang sigurado. Kung hindi ako na-stuck sa putika nung araw na iyon, maaaring hindi na ako nakabalik mula sa gubat. Malamang mawala ako doon at hindi na makauwi. At minsan naiisip ko, baka ang paglubog ko sa pitak ang mismong nagligtas sa akin. Kung totoo man ang doppelganger, baka iyon ang araw na muntik na nila akong mailigaw. Kaya buti na lang. Matapos nun, parang nag-alala yung nanay ko sa akin. Kaya hindi na ako pinapasok sa school na yun at pinag-transfer na lang sa iba.